May mamima lang kasi itong si Basti. Alam mo, Basti, yung mima? Mima sabi lang. Alam mo kasi Mayor Basti Duterte, huwag kang mapipikon ano. Alam mo kasi, kung umpisa pa lang ay sinupertahan mo na ang admin Marcos ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Tapos inaayos mo na yung mga kapulisan mo dyan magtrabaho ng maayos, yung talagang hindi ka kumukontra sa admin. Total yung kapatid mo naman na si Sara Duterte hindi naman kumukontra dati. Hindi sana wala kang problema ngayon. Diba? Di sana hawak mo pa ngayon yung mga kapulisan mo dyan. Diba? Kasi ikaw yung mayor Biruin mo, dahil sa mga pinaggagawa mo, mayroon ngayong panukala na dapat hindi na mayor ang magbibigay ng hindi na mayor ang magtatalaga dyan sa mga lungsod-lungsod tulad ng Davao. Dapat sa national na talaga manggaling. Kasi pag mayor kasi, hinahawakan nyo di ba? Sumusunod sa inyo yung kapulisan kasi nga kayo ang naglalagay dyan. Kayo yung nagre-request na ganito, di ba? Para masunod, kayo ang masunod. Siyempre, yung kapulisan natin, susunod talaga yan sa inyo. Di ba? Pag sinabi na, anuhin si ito, ganito, patyunta mo, susunod talaga yan kasi sinabi nyo di ba? Pero kung umpisa pa lang inaayos mo na, di sana walang problema ngayon. Di sana hindi ka ngayon may bali-balita nga Nako. Baka mati nako. Hindi, ayaw ko ng pangunahan. Baka magkamali ako pero nako. Baka matibis. Hindi mo kasi ginagawang trabaho mo dyan, Mayor Basti. Tumakbo ka na lang, senador. Tapos pag natalo, magpahinga ka na. Because may nahabol po kami performance indicator Maybe during the time, sabi ko nga, ito yung gusto ko, sabi ko kay General Torre, call po niya to really reshuffle yung tao natin to meet the standard. To meet the standard na gusto natin, mas malapit po at mas maramdaman ng tao yung police. Thank you very much. Kasi naman, Mayor Basti Duterte, nagigigil ako sa'yo Kasi naman, Mayor Basti Duterte, mayor ka ng Davao. Ang Davao, sakop ng Republika ng Pilipinas. Ang Republika ng Pilipinas, iisa lang po ang presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos ang namumuno sa atin lahat dito sa Pilipinas. Kung di ka pa namang isa't kalahating alipunga, bakit ka gagawa-gawa ng batas dyan sa Davao na hindi pinag-uutos ng Pangulo natin? Bakit pinapangunahan mo yung Pangulo natin? Bakit may sarili kayong mundo dyan sa Davao? Bakit ayaw nyo pakialaman kayo ng presidente ng Pilipinas? Bakit gusto nyong humiwalay? Kung hihiwalay ang Davao sa Pilipinas, di ang plug natin, ang bandila natin, dadalawan na lang yung bituin. Tama ba? Diba tatlo dapat yan Luzon, Visayas, Mindanao. Kung hihiwalay kayo, di Luzon, Visayas na lang. Di wala na. Hindi na pantay yung plug natin. Anak talaga kayo ng mga tipaklong
Kaya hindi pwede kayo gumawa ng mga sarili nyo dyan desisyon. Dahil hindi pa naman kayo nakahiwalay sa Pilipinas. Kung gusto nyong humiwalay, gumawa kayo ng sarili nyong mundo. Diba? Oo, di tapos yung laban. Hindi na namin kayo pakikialaman, hindi na kayo pakikialaman ng presidente ng Pilipinas. Oh. Gusto nyo sirain yung gusto nyo sirain yung flag natin eh. Yung Philippine flag. Gusto nyo sirain. Ang gusto nyo, dalawa na lang yung bituin na nakalagay doon. Nawala na yung Luzon, Visayas, Mindanao. 3 yung bituin na yun eh. Oh. Eh kung maalis yung Mindanao, Luzon, Visayas na lang. Wala nang, saan na napunta yung isang star? Hindi naman pwede Luzon, Visayas. Tapos Cebu. Pwede ba yun? Kasi yung Cebu, Visayas na eh. Oh. Diba? Yung Ilonggo, Ilanga, Iloilo, Baco, oh, Bisaya na rin yun. Visayas na rin yun. Kasi yung Luzon, Metro Manila. Oh. Yung Davao, bakit ba gustong-gusto nyo humiwalay sa Philippines? Ano ba? Gusto nyo ba sakupin na anong gusto nyo? Magiging panig na kayo ng China? Ede magpapasakop talaga kayo ng China. Tuloy natin. Ay nako baste. Much. Next question. Tumakbo ka na lang ng senador. Baste. Tumakbo ka na lang. Tapos pag natalo ka, untog-untog mo sarili mo. Question from DZRH, Edniel Parosa. Good morning, Sec. Chief General Francisco, General Torre, Colonel Sarsas, good morning po. Sec and Chief, nabagit nyo na limited na lang yung pinaggagalawan nitong iba pa nating mga hinahanap. Punta na lang sa China. Pro naman sila. Kurado na ba o mabubura na ba natin, sir, yung anggulo na nakalabas ng bansa si Pastor Kibuloy or kung sino man doon sa apat pa nating hinahanap? There is always a lot of possibility, no, na maaaring kung saan parte sila ng mundo. There's always that possibility. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. Nandito lang yan. Correct. Baka ito mga kababayan, makinig kayo. Makinig kayo ng maigi mga DJs. Nung una, pinalabas nila napatay na itong si Kibuloy. Diba? Patay na. Ngayon naman, pinapalabas nila nasa China na si Kibuloy. Okay? So, ibig sabihin, may lumalabas na naman ngayon na si Kibuloy nagpalit ng mukha. Pagdugtong-dugtongin nyo yan. Una, namatay si Kibuloy. Pangalawa, nasa China. Tapos pangatlo, nagpalit ng mukha. Diba? Ano ibig sabihin yan, mga kababayan? Tuluyan na ba siya makakatakas? Diba? Totoo kaya yan? Ano sa tingin mo? Sino ba kausap mo? At we will assure you this, as what we've assured you before, lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Naku po. Lumiliit na ito. Lumiliit na. Ganyang gumalaw ang pulis, ang military. Naku. Saka na magtatago niyan, ang taong bayan pa.
Oh, correct. It will only show one thing. Remember, ito po'y pugante. Correct. Ito hindi namin ginawang demanda ito, hindi. Ang nagpapahuli dito ang korte. Correct. Ilinawin ko yan. Ang korte ang nagpapahuli sa kanila at ang sala sa kanila ay napakasimple. Ito yung kasong child abuse, bata. Hindi simple Bata. yan. Isipin mo yan. At trafficking. Yan ang mga kaso ng mga taong yan. At ang nag-issue ng warrant of arrest ay isang korte Correct. na kami ay nag-i-implement lamang. Correct. No? So we're just doing our job here as the Philippine National Police, as the military. Bakit? Basta meron tayong sistemang sinasabi at ito'y hindi nasusunod. Just imagine kung lahat ng tao ganito. Babaksak ang sistema ng hustisya sa atin. Yan ang sinasabi And this is the natin. backbone of Philippine society. We cannot allow that. And that is the role of the PNP and of course the military. To make sure that we have a working government at talagang very lively ang demokrasya, lalo na ang hustisya, which is the very foundation of our country. And we will make sure these roles of the PNP and of course ng ating mga kasama sa Army, talagang gagawin po namin ito. Kaya hindi kami matutulog rito. Kaya nga ako, ang aking panalangin naman na... Ay, wag naman. Wag naman. Kailangan nyo rin matulog. Kasi kung hindi kayo matutulog, magkakasakit kayo, hindi na kayo makakapagtrabaho ng maayos. Kailangan nyo rin po matulog. Siguro ang gawin nyo na lang dyan, palitan. Oh, kung kinakailangan nyo ng mga volunteer, baka makatulong din yung mga DDS vlogger. Siyempre, 10 million yan eh. Mga DDS. O ano na? Mag-meeting na. 10 million yan eh. Ano? Ichucho nyo na. Ha? Balatawan niyo ako. Pastor, alam ko naman na you have your reasons. No? Sinasabi mo, you're innocent. Oy, nabuhay si Kamote. Shoutout sa'yo, Kamote. Ha? Kumusta, Ratske? Okay, okay lang. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Just surrender. Ipresenta mo ito sa court of law. Sinabi mo before, naalala ko yun. Sa Senado, sinabi mo na hindi ka haharap sa Senado. Naharap ka na lang sa korte. Oh, correct. I don't know no, if mali ako nito, pero parang narinig ko yun eh. Pero eto na pagkakataon. This is now the time to present your evidence. This is the time to present your lawyers. Yes. No? We've got procedures in court na susundin ito. At kung sakali man, merong appeal ito, etc. Ito'y ginawa ng ating mga mambabatas to make sure na talagang tama ang proseso ng hustisya sa ating bansa. At lahat ay dapat sumunod dito. Oh, correct. Oh, hinahamon ka na kay Buloy. Meron naman yan mga apila. Kaya ano bang kinakatakot mo? Diyan talaga ako naalibadbaran eh. Napakayaman na tao. Tapos takot na takot. Samantala pwede naman iapila yan. Diba? Para hindi siya, kung anong kinakatakot niya, magagaling naman yung kanyang mga abogado. Alam mo, Vicky Buloy, sa kaganyan mo ng kaganyan, nako, baka mamaya yung mga ari-arian mo, ma-fresh pa yan. Wala ka, gutom ang mabutin mo dyan. Oh, sabi ko siya. Thank you. Thank you, Sec. Isa pa question, sir. Yung caller na ba na nag-tipster sa atin, siya na po ba yung makatatanggap ng 1 million peso reward? Can you walk us through, sir, paano yung process? Yes, I would like to inquire about the PNP here kasi hindi ko talaga alam. But definitely, yung pera hindi manggagaling sa akin. It's from these persons na gusto tumulong at mag-donate. Sila na lang mag-usap ko. Wala ako dyan, no? They're just willing to help about this reward. At saka, yung sinasabi ni naman ito Passion ng mga reward, tinatanong ako. Siya mismo, ayan, no? Bounty for arrest of 4 leftists. This was 2018 na it could increase. Si mismo yung Ferdinand Topacio nagpaano nito mga reward at marami pang iba eh. Oh. Hindi ba? Hindi, pahiya ka, Topacio. Just research. I mean, ang sa atin lang is that everyone is trying to help here.
Yun naman, magtulungan na lang tayo. Siguro mas makakatulong sila at binabalik ko ang tanong sa kanila. Kila Harry Roque, Atty. Panelo, kila Topacio. Oh. Dapat tumulong na lang kayo. Siguro mas makakatulong kayo kung i-advise nyo si Pastor na sumuko nila. Ay, Atty. Roque, Panelo, Topacio, ito ang hamon sa inyo ni DILG. Ha? Tumulong na lang kayo. Ipasoko nyo na si Kibuloy. Wag nyo nang itago, wag nyo nang ipalabas na sasabihin nyo na sa China. Nandito lang naman yan. Oh. Ano bang... Hindi kami naniniwala na sa China siya. Hindi si Kibuloy welcome sa China. Ang welcome doon si Digong. Hindi welcome doon yung mga amuyong. Yung totoong mayayaman lang yung welcome doon. Yung mga peking mayayaman, hindi pwede doon. Sabi dito niya, papuntahin kasi yung 2 batalyon sa China para doon naman maghalugad at malusaw sila. Sumakay ng space capsule sa China papuntang kaharian niya, magsusumbong yata sa heaven above, dalo. Bakit siya matatakot? 'Di ba? Sabi niya na anak siya ng Diyos. Yan yung sinasabi ko eh. Kung ikaw ay anak ng Diyos, mamatay ka man, after 3 days mabubuhay ka muli. Yan ang anak ng Diyos. Tunay na anak ng Diyos yan. Kung ako ay anak ng Diyos, hindi ako matatakot mamatay. Dahil pagdating ng Sabado, muli ako ay mabubuhay. Nasa langit daw si Kibuloy. Anong ginagawa mo dyan sa langit, Kibuloy? Bumaba ka. Baka tadyakan ka dyan ni Satanas. I'm just appealing to your patriotism here. It will be better that way. Mas mabuti sa ating lahat ito. Okay? Okay, thank you. Thank you very much. Next, Kim Salinas, Madam Dami. ACT. Good morning mga sirs. Sir, for another informations lang that we will gather. Ano sir yung Kung nasa ulap si Kibuloy, dito sa Admin Marcos, makipagtulungan kayo kay Sanggoko. O kay Vegeta. O kay Majimbo. Sila po ay nakakalipad. yung tulong dito ng Philippine Army sa pagkakahuli dito kay Pauline Canada? So could you give us some information, Colonel Cerces Trinidad, sir? Hello, good morning. I'm Colonel Trinidad, the Chief Public Affairs Office of the Armed Forces of the Philippines. Basically, the Armed Forces of the Philippines has its program for support to law enforcement operations, and all of these coordinations are always Bilis given to the magsalita. PNP. So all of these, itong pangyayaring ito is a joint operations through sharing of everything, no? Basically on informations. Thank you. Sir, dahil pa dito sa joint operations, tung tulungan ng AFP at PNP, mas lalong napaigting yung panguhuli dito sa mga puganting ito, and makakaasa ba na more joint operations will do dito sa mga the rest ng mga at-large ng mga fugitive na ito, sir? It's not Huwag niyong idadamay si Bantag, ha? Walang kasalanan yan. just on the high value individuals that we are doing this, no? Marami na tayong mga instances in all kinds of operations to law enforcement operations, no? We heed to the call of the Philippine National Police, our partners in peace and order and security ito sa ating bansa. We provided the necessary assistance if necessary and if needed. So I think this can be highlighted, no? And ongoing, we have these particular mechanisms naman in place. Thank you. Thank you very much. Next, Christian Manyos, GMA7.
Kay Secretary Abalos. Sir, nabanggit niyo maraming gustong tumulong, maraming friends na nag-offer. Sir, itataas ba natin yung reward para mahanap na itong mga hinahanap nating wanted persons? Well, it depends. No? Kung may mga taong gustong tumulong, it's up to them. We will just relay it to the public. Pero ako, mas makakatulong talagang lahat. Any information at all. Hindi lamang kay Pastor Kibuloy. Sa lahat ng mga may wanted ngayon, no? Siguro I was even asking the police, ilabas na namin ito, lahat ng mga most wanted, because this could be a new thing na pakipagtulungan ng publiko at ng kapulisyahan, no? Sa lahat po ng bagay ng krimen na nalalaman po ninyo, no? Marami tayong pag-uusapan dito in the next coming days. Siguro ilalathala namin lalo na yung mga focus crimes na dapat natin, like ang dami ngayon dati-rati ang madami. Sabi dito ni Kamote, si Bantag nga, hirap silang mahanap. Yun pa kaya ang taong maraming source. Anong source? Source of income? Source. Ibig sabihin, maraming promo-protekta dito kay Kibuloy. Natutulad lang sila kay Ping Lacson. Naging wanted din. Si Ping Lacson kasi, iba kasi yung si Ping Lacson na hindi mabigat ang kaso ni Ping Lacson. Pangalawa, si Ping Lacson walang kaso sa Amerika. Kaya kukunti lang naghahanap sa kanya. At saka bago siya nagtago, talagang walang malinaw na kasalanan si Ping Lacson, di ba? Ito si Kibuloy, child abuse to human trafficking. Talaga marami siyang kasalanan. Tapos pa siya, lagi pa niya pag gusto nilang mapanalo ang isang politiko, papanalunin nila. Para mayroon silang lakas. Diba?